Ngayon, magdadala ako sa iyo ng isang pelikulang horror mula sa Japan noong 2000 na may pamagat na spoilers. Maging maingat at mag-ingat. Ang pelikula ay nagsisimula sa lungsod ng Nagoya, Japan. Sa simula, isang babae ang pauwi sa kanyang bahay sakay ng bus matapos ang late night work. Napansin natin na mayroon siyang maliwanag na pulang keychain na nakabitin sa kanyang handbag. Bagaman mukhang walang masama sa unang tingin, ang keychain na ito ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ang bus ay may grupo ng mga kabataang babae na naglalaro sa likurang bahagi ng upuan. Pinag-uusapan nila ang isang Japanese urban legend na tinatawag na tik-tik, ang nagkangalit na multo ng isang estudyanteng babae na nawawala ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Sinasabi na siya ay nahulog sa reles ng tren mula sa isang tulay at namatay matapos maputol sa gitnang bahagi ng katawan ng tumatakbong tren. Kaya't ang multo ay naglalakad gamit ang kanyang mga kamay at siko na nag-uumapaw, may tunog na parang ngipin. Kung makatagpo ng isang tao sa tulay, siya ay hahabulin at puputulin sa gitnang bahagi ng katawan na ginagaya ang sariling mutilation. Sa mga nakaraang buwan, maraming kalahating katawan ang natagpuan sa isang tulay na pinaniniwalaan ng mga batang babae na gawa ni Tik-Tik. Narinig ng babae ang kanilang pag-uusap at ninerbiyos dahil kailangan niyang tumawid sa isang tulay para makauwi. Pinagsabihan niya ang mga batang babae na huwag pag-usapan ang mga ganitong kwento. Ngunit nagtatawanan sila sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, siya ay dumaan sa tulay at nakarinig ng tunog sa likod niya. Nang tingnan niya, wala siyang nakita. Nang lumingon siya, nakita ang itaas na bahagi ng katawan ni Tik-Tik sa kanyang likod. Nagsimula siyang tumakbo nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya, habang ang multo ay gumagawa ng tunog na parang ngipin. Sa wakas, ang babae ay nakatagpo ng espiritu at naputol sa gitnang bahagi ng katawan sa isang iglap. Si Kana at Ayaka ay mga high school students na magkaibigan mula pa sa pagkabata. Isang araw, sinabi ni Ayaka na may crush siya sa football player ng paaralan na si Atsumi. Sinabi niya kay Kana na ipaalam kay Atsumi ang kanyang nararamdaman dahil siya ay masyadong mahiyain para gawin ito. Ayaw ni Kana, ngunit pumayag siya matapos ang alok na tanghalian. Pumunta siya kay Atsumi at tinanong siya para kay Ayaka. Maliwanag na gusto ni Atsumi si Kana kaysa kay Ayaka, ngunit pumayag pa rin siyang makipag-date kay Ayaka. Kinabukasan ng umaga, nag-uusap ang magkaibigan ng tanungin ni Kana si Ayaka tungkol sa date niya. Sabi ni Ayaka, si Atsumi ay pinag-uusapan si Kana sa buong oras. Inanyayahan siya ni Ayaka na sumama sa susunod nilang date kay Atsumi. Ayaw ni Kana dahil hindi niya gustong makialam sa pagitan nila, ngunit sa paulit-ulit na pagnanais, pumayag siya na sumama sa isang date lamang. Pagkatapos ng paaralan, pumunta sila sa isang cafe kasama si Atsumi. Ipinakita sa kanila ni Atsumi ang kanyang bagong telepono kung saan may balita tungkol sa natagpuang kalahating katawan sa tulay. Mukhang pamilyar si Atsumi sa espiritu ng Tik-Tik at ikinuwento ang kwento tungkol dito sa mga babae. Pinayuhan sila na huwag pumunta mag-isa sa tulay sa gabi at huwag lumingon kung may naririnig silang paparating. Pinaniniwalaan na kung babaliwalain nila ang pagkakaroon ni Tik-Tik, siya ay iiwas sa kanila. Naniniwala si Kana na ito ay isang alamat. Ngunit idinagdag ni Ayaka na kahit na makatakbo ang isang tao mula sa espiritu, sinasabi ng mga rumor na mamamatay ang taong iyon sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, pumunta si Ayaka sa banyo at sinamantala ni Kana na tanungin si Atsumi kung ano ang tingin niya kay Ayaka. Sa kanyang gulat, sinabi ni Atsumi na hindi siya interesado kay Ayaka. Pumayag lamang siyang makipag-date dahil sinabi sa kanya ni Kana. Nang malaman ni Ayaka ang tungkol dito mula sa likod ng pinto, siya ay nagdalamhati at puno ng selos nang malaman na ang kanyang crush ay mas gusto ang kanyang kaibigan. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang magdilim, umuwi na ang bawat isa. Nauuna si Atsumi at magkasama na umuwi ang magkaibigan. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Ayaka si Kana kung gusto niya si Atsumi. Itinanggi ni Kana na may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit hindi natuwa si Ayaka. Nagsimula siya ng away at umalis ng galit para umuwi sa ibang ruta. Kailangan niyang tumawid sa tulay. Naglalakad siya na nag-aalala na nagalit siya kay Kana, ngunit hindi naman niya ito kasalanan. Iniisip niyang humingi ng tawad sa kanya kinabukasan. Nang maglaon, naglakad siya sa tulay na may pangamba. Nang lumingon siya, nakita niya si Tik-Tik sa kanyang harapan.
Ang panginginig ng takot ay dumaloy sa kanyang likod habang naaalala niyang hindi dapat tumingin sa multo. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, ngunit kasing bilis din ng multo. Ilang segundo lang, nahati ang kanyang katawan na agad siyang pumatay. Pagkatapos nito, tumalon siya mula sa tulay. Kinabukasan, nalaman ni Kana ang pagkamatay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at nahulog sa lupa habang umiiyak. Tumulong ang isang guro sa kanya at pinatahimik siya bago siya dinala sa presinto para sa investigasyon. Hindi sinabi ni Kana ang tungkol sa kanilang away noong nakaraang gabi. Sinabi lamang niya na nagkita sila sa cafe at umuwi pagkatapos noon. Pag-uwi ni Kana, pinapanood niya ang balita tungkol sa babae na namatay sa simula ng pelikula. Sinabi ng pulis na ang asawa niya ang salarin. Ngunit iginiit niya na pinatay siya ng multo na kalahati lamang ang katawan. Napagtanto ni Kana na maaaring ang pagkamatay ni Ayaka ay dulot din ng espiritu. Upang mapawi ang kanyang pag-aalala, naglakad siya, ngunit ang mga bata sa paligid ay pinag-uusapan din si Tik-Tik. Nang makatagpo siya kay Atsumi, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa away nila ni Ayaka noong nakaraang gabi. Sa kanilang pag-uwi, pinag-usapan nila ang tungkol sa babae na ang asawa ay inaakusahan sa kanyang pagpatay na nagsabing nakita si Tik-Tik. Ngunit sinabi ni Atsumi na si Tik-Tik ay isang pangkaraniwang alamat lamang at ang asawa ay marahil sinusubukang iwasan ang pagkakasala. Ilang oras pagkatapos, nang magdilim, pumunta si Kana sa tulay na may mga bulaklak upang magbigay respeto sa kanyang kaibigan. Sa ibang lugar, nararamdaman ni Atsumi na may masamang mangyayari kaya bumalik siya upang hanapin si Kana. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Kana ang tunog mula sa likod niya. Alam niyang iyon si Tik-Tik at naaalala ang sinabi ni Atsumi na huwag lumingon. Isinara niya ang kanyang mga mata at umupo, nanginginig sa takot. Lumapit si Tik-Tik at tinitingnan siya, ngunit nanatiling nakapikit si Kana. Ilang sandali pagkatapos, umalis ang espiritu. Nang buksan ni Kana ang kanyang mga mata, narinig niyang tinatawag siya ni Ayaka mula sa likod, na hindi alam na ito ay isang trick na itinakda ni Tik-Tik. Lumingon siya at nagkatagpo ng mata sa multo. Nagkaroon ng chase habang tumatakbo si Kana para iligtas ang kanyang buhay. Halos mahuli siya nang makita si Atsumi na nakasakay sa bisikleta na naghahanap sa kanya. Sumiksik siya sa bisikleta at humiling na magmadali, ngunit sila ay nahulog at naghanda para sa paparating na pag-atake. Ngunit, nakakapagtaka, naglaho ang multo. Napagtanto niya na umaatake lamang siya sa mga tao na naglalakbay mag-isa. Kinabukasan, binisita ni Kana si Atsumi sa ospital dahil napinsala ang kanyang binti. Hindi pa rin naniwala si Atsumi sa kwento ng Tik-Tik dahil hindi niya nakita ang multo noong nakaraang gabi. Upang matutunan pa ang tungkol dito, pumunta si Kana sa library at nagbasa ng libro tungkol sa alamat. Nilapitan siya ng kanyang pinsan na si Ri na nagsabing siya rin ay nag-aaral tungkol kay Tik-Tik. Papunta siya sa ibang lungsod upang makipagkita sa isang propesor na may alam tungkol sa issue. Sinabi niya kay Kana ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Dahil nakita niya ang multo, may 2 araw na lang siya bago umatake si Tik-Tik muli. Pumunta sila sa lungsod at dumating kinabukasan. Nakilala nila ang propesor na nagsabing pagkatapos ng World War II, isang batang babae ang tumalon mula sa tulay upang wakasan ang kanyang buhay. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay natagpuan kinabukasan sa riles ng tren. Pagkatapos ng insidente, nagsimulang magpakita si Tik-Tik kaya't naniniwala ang mga lokal na siya ang nagdangalit na multo ng batang babae na nagpakamatay. Binigyan din sila ng propesor ng address ng mga taong maaaring nakakakilala sa kanya bago siya namatay. Ang asistente ng propesor na si Takeda ay sinabi na sundan ang mga babae sa nasabing lugar at tulungan sila sa kanilang pananaliksik. Bago sila umalis, sinabi ng propesor na si Tik-Tik ay ayaw sa pulang kulay at umaatake lamang sa mga suot ang kulay na yon o may kinalaman dito. Ipinaliwanag nito ang pagkamatay ng babae sa simula ng pelikula at ang pagkamatay ni Ayaka dahil siya ay may red backpack. Pagkatapos nito, dinala ni Takeda ang mga babae sa mga kamag-anak ni Tik-Tik. Isinapubliko ng isang matandang babae na ang tunay na pangalan ni Tik-Tik ay Kashima Iyako at siya ay isang nurse noong digmaan. Siya ay inabuso ng isang Amerikanong sundalo na nagdulot sa kanya ng trauma sa buhay. Iniugnay niya ang pulang kulay sa pagdurugo na naranasan niya noong insidente at nagsimulang hindi magustuhan ito. Nagtanggal siya ng lahat ng pulang bagay sa kanyang paligid, ngunit hindi nakapamuhay ng normal. Siya ay kalaunan na tumalon mula sa tulay at nahati ng tren.
Natuklasan ng mga babae ang lahat tungkol sa buhay ni Tik-Tik, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano maiwasan ang kanyang pagpatay sa kanila. Malapit na silang umalis nang sabihin ni Takeda ang tungkol sa rumor ng isang memorial na itinayo para kay Kashima sa isang lugar na tinatawag na Mikasicho. Ayon sa ilang tao, huminto ang mga pagpatay pagkatapos na maitayo ang memorial, ngunit nagsimula muli nang bumagsak ito. Ang mga babae ay nagmaneho patungong Mikasicho ng hating gabi, umaasang makahanap ng memorial upang maituwid ito. Sa kanilang paglalakbay, napag-alaman ni Kana na siya rin ay pumunta sa tulay noong gabi, ngunit nakatagpo ng multo, ngunit nakatakas bago mapatay. Nangangahulugan ito na parehong buhay nila ay nasa panganib at mayroon lamang silang 2 oras bago umatake ang multo. Dumating sila sa destinasyon, ngunit napansin nilang walang memorial sa lugar. Sinuri ni Takeda ang mapa at sinabi sa kanila na ang lugar ay 7 kilometro pa mula sa kanilang lokasyon. Nagmaneho sila patungo sa nasabing lugar at dumating ng eksakto sa oras. Natuklasan nila ang nabagsak na memorial sa isang lugar ng kagubatan, ngunit bago nila ito maibalik, naramdaman nila ang presensya ni Tik-Tik. Tumakbo siya patungo sa kanila habang ang mga babae ay nagmamadali na ituwid ang memorial. Pagkatapos nito, nawala ang multo at tumakbo ang mga babae pabalik sa kanilang sasakyan. Bigla nilang napansin si Tik-Tik sa likod nila sa kalsada. Sinundan sila ng multo dahil sa pulang kulay ng kanilang sasakyan. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo habang tinatanggal ang mga pulang damit at aksesorya mula sa kanilang mga sarili. Sa hindi inaasahan, nasugatan ang kanyang ulo sa isang sanga na nagdulot ng pagdurugo. Ang kulay ay nagpasik kay Tik-Tik at tumalon siya sa kanya, pinutol siya sa 2. Ilang minuto ang lumipas, tumalon siya kay Kana ngunit nawala bago siya umatake. Ang eksena ay nag-cut sa ilang buwan pagkatapos. Isang grupo ng mga bata ang nakikita na naglalakad sa labas ng bahay habang pinag-uusapan ang isang batang babae na may mental na problema na hindi gusto ang pulang kulay. Sinabi rin nila na ang espiritu ni Tik-Tik ay madalas na napapansin sa lugar na iyon. Isang taon pagkatapos, bumisita si Takeda kay Kana at sa kanyang ina na ngayon ay namumuhay sa isang bagong tahanan. Lumalabas na si Kana ay nasa isang halos catatonic state mula nang mamatay si Ayaka. Hindi siya lumabas ng kwarto at hindi gusto ang kulay pula. Ipinakita siya ni Takeda na nakaupo malapit sa bintana na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa huling eksena, nag-alok siya sa kanya ng isang pulang kahon ng sweets na nagdulot sa kanya ng matinding galit. Sa pagtatapos, hindi maitutukoy kung si Tik-Tik ay hindi pa rin sumusuko sa pagtatangkang patayin si Kana. Kaya, siya ay patuloy na nagmamasid sa lugar. Umaasang makakatagpo si Kana ng isang pulang bagay. Mukhang alam ni Kana ito, na nagiging sanhi kung bakit siya ay napakaayaw sa pulang kulay. Ito ang lahat mula sa pelikula. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mga katulad na video. Salamat sa panonood, magkita tayo ulit.